Amen. Please open your Bible to the book of Proverbs chapter 3, verse 1 and 2, and Psalms 91, verse 16. Proverbs chapter 3, verse 1 and verse 2, and then Psalms 91, verse 16. I'll be reading Proverbs 3:1, then kamo sa verse 2, and then together ta sa Psalms 91, verse 16. Okay? Tirita mo kuwag mensahe mga kaigsunan mahitungod sa paghatag nato og appreciation sa atong mga senior citizen nga mga kaigsunan. The Bible says in verse 1, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." Psalms 91 verse 16 together. "With long life will I satisfy him and shew him my salvation." Loving Father, we thank you for your word, O God. Thank you for what you have done in our lives. We thank you, Lord, for the blessing. Salamat kay Ginoo nga imo ming gihiusa karon sa balay tigumanan to worship you in spirit and in truth. Lord, we humble ourselves. Wa jud mi mahimo Ginoo kung wala ikaw. Kuha ang mga babag Ginoo. Kuha ang mga sala sa among unahuna ug sa among kasing-kasing kung do naman limpyuhi kami amahan pinagi sa imong hamiling dugo. Gimo aming takos Lord sa imong tubangan. Tagay gahom Ginoo ang imong pulong bisa naman Ginoo ang gahom sa balang espiritu mao kayud ang magakontrolar sa matag usa ka kasing-kasing. Ayo tuguting makasamok kanamo ang gahom sa yawa. Ikaw Lord ang lead sa matag usa kanamo Ginoo. Tagay mig kaalam mga lagit noon, kaalam nga pagsabot, kaalam nga nga ihibalo sa imong pulong. Gamita sa Lord imong kubos nga lagad. Wala ko'y mahimo Ginoo kung sa ako lamang kagalingon. Akong gitugyan, gisalig kanimong tanan in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Please be seated. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga makapadayon ta diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Usa sa pinakaimportante sa panagtigom sa church is the preaching of the Word of God. The preaching of the Word of God. Wa na, hindi na mapulihan mga kaigsunan. So, once again, congratulations sa atong mga senior citizen, ng mga kaigsunan. Nganong mo congratulate ko ninyo because God is blessing you with long life. Dili ang tanang tao makaabot sa pagka-senior. Daghang mga tao, kutob lang sila sa 30 years lang ilang kinabuhi, 20 years lang, 10 years lang ganing uban. Napagigani, infants gigani, wala na sila. Pero salamat sa atong mga kaigsunan nga gipialan sa Ginoo ginana kataas nga tuig sa ilang kinabuhi mga kaigsunan. Kami hapit na sad, Brother Boy, kami Tatay Byron hapit na sad. So time will come, apil na taglinya diri brad. Okay? So mga kaigsunan, ang mga verses nga atong gibasa, kung atong sabton pag-ayo, nagisgot ni mahitungod sa senior citizen. Okay? Unsay sekreto nganong makaabot ka sa inana nga pangidaron. If you look at verse 1, the Bible says, "My son, forget not my law." It's a command. But let thine heart keep my commandments. So when we remember the Lord, when we remember His words, when we keep His commandments, the blessing is found in verse number 2. What was the Bible says in verse 2? "For length of days and long life." Amen? And peace shall they add to thee. And if you look at Psalms 91 verse 16, the Bible says, "With long life will I satisfy him." Long life. So kung gipialan ta sa Ginoo sa edad nimo karon, just keep on trusting the Lord. Keep on remembering His word. Ayaw gyud kalimot sa Ginoo because He is the source of life. Amen. Ayaw gyud kalimot mga kaigsunan tungod kay ang kinabuhi bililuhon kaayo. Life is precious. Amen? Muna, nga mintas na apatay kinabuhi, doon na patay panahon ng mga lagad sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Doon ay mga great man sa Bible nga ang ilang kinabuhi, tag-as kay edad. Kung nakainom na si Adam, he lived 930 years. Nagkaabot siya ng idara. 930 years. Si Noah, 950 years. Si Methuselah, 969 years. Pinaka-idaran nga tao.
sa kalibutan. Si Moses, nabuhi siya 120 years. Si Abraham, 175 years. Kung atong obserbahan mga kaigsunan, nga sila tanan, nagkinabuhi sila more than 100 years. Diba? So blessed kayo ni sila, kaya nakabot sila ng edad. Ang atong mga senior citizen, you are blessed by the Lord. Nga naman, nakaabot mo ang edad, nga pangidaron mga igsoon. We need to realize that life is stronger than wood. I believe that. Kaya walay kahoy nga moabot siya 200 years. Kanang kahoy diya sa karkar nga gi-preserve, nga giawayan ginagmaayo, pero gipugnan sa DNR, pila na sila katuig? 100 years. 80 years, 100 years. Pero human ana, maabot kitang naagyo lifespan ang kahoy nga matumbag sa mga kaigsunan. I-compare nimo sa tao sa unang panahon, tagas kay edad. Life is not only stronger than wood, but I believe that life is stronger than steel. Kabantay ka, naakay balay nga mga puthaw yun. Pero 30 years after, maguna-una nag-renovate sa imong balay. 50 years, kung ligon man yun nga pagkaputhaw, maguna-una na kang mag-start na kag-renovation. Nga naman, madugta siya, matayan siya, magkalawang siya. Niya kung nag-edad ka karon og 60 years, 65 years, you are stronger than steel. Labi na ka ng mga naa sa baybayon, Brother Bernabe. Mugawas lang ng kabilya, wala na, tayan na dayon. Madugta siya dayon mga kaigsunan. So, ang lifespan sa unang panahon, tagas kay edad. Now, in our generation, ingon sa Biblia, 70 years na lang. 70 years ang lifespan sa atong generation. Kanya, kung ligon pa ka, muabot ka 80 years, naapay bonus. Kung mulapaw ka sa 80, dako kay nga blessing. Kinsa man din, milapaw na sa 80, be. Taas ang kamot, be. 80 years old, 81 years old. Doon na ba? Doon na ba? Si Tatay Agravante, 73 years old. Wapay 80, no? Wapay naka-80 na to. Ang akong uyuan, gagahapon, gilubong siya, 80 years old. Sa Sipalay. Oh. Tiguang na gyud kayo. Akong mama, 81 years old. Mo celebrate sa 81 years old karong June 4. July 4. Oh, sorry. August 4. July. Oh. Tiyaw na, 81 years old. So mga kaigsuunan, kaning mga senior na to karon ang gobyerno mihatag og mga privilege nila, kabantay ba ta? Kung senior na ka, excited sila mo apply sila senior citizen sa City Hall, na sila murag sana. Na sila tawag na honorary, sana. Honorarium madawat nila. Unya na 10% discount sa mga pharmacy. 10% discount sa grocery. 10% ba? Ha? 20 yun? Ha? Oh. Tiya mo na ka privilege, no? Unya, di pag yun mo apil sa pila kay may priority lane man sila. Grabe nga privilege. 10% sa hotel. Pag sa mo sa hotel, oy, cinta naman yung edad. Grabe nga privilege. The Bible says the Lord will give you the long life if we live right. Nara po na sa lifestyle bitaw na to. Diba? Nara yun, kita ragi pigadalas itong lawas. Pero ang blessing yun, nga gisulti rin ni King Solomon, the wisest king, i-advise gid siya, ingon niya, my son, forget not my law. Kung nakabantay ka mga kaigsuran, si King David, father ni Solomon, ang iyang edad, mubo ra mga kaigsuran, si King David died at the age of 70. And King Solomon died at the age of 55.
Okay? So, kaedad ra nato, Brother Boy. Si King Solomon. Nganong nasayo to sa kamatay? Problema. Bantay ka kung daghang kikag problema niya, di naman kayang problema. Wala, mag-depress ka eh. Depress ka. Si Solomon, usa sa problema niya, ang iyang mga babae. Imagine na lang ko ng 700 kabuk asawa. Kung saan na nimo eh. Wa pag isa masatisfied sa iyang 700 kabuk asawa, 300 pag kabuk kabit. Dako kinang problema ka nalagay usab ra namin problema na mga ni kano. Unya plus 2,000 kabuk ugangan. Yung mga iyo tog pinaskuhan, di mo to pwede nga di parehas. So dira balanganan problema na kayo. Mao na si King Solomon, bisag ang tanan naa na niya, fame, wealth, unsa pa gida? Kwarta naa, gold naa. Pero ingon niya, if you look at to the book of Ecclesiastes, mi sulti si King Solomon diha nga ang tanan walay pulos. All are vanity. Walay kapuslanan. Kaya nga naman, una nalimot magisa sa Ginoo jud. That's why may advice siya mga kaigsunan sa Proverbs 3 verse 1. Ingon sa Bible, my son, forget not my law. And but let thine heart keep my commandments. Mauna ang usa sa mga gi-advise ni King Solomon, mga kaigsunan, ang paghinumdom gayud sa Ginoo. Kaya ang mga tao malimot man gyud, labi na kasinso ng tao, malimot sa Ginoo. Nga naman, nakafocus na sa iyang kinabuhi. Nakafocus na siya sa iyang mga achievements. Nakafocus na siya sa iyang career. Nagfocus na siya sa iyang gitawag nga mga butang nga naangkon niya, mga kaigsunan. Instead of remembering the Lord, instead of thanking the Lord, lahi lang iyang na-divert na iyang una-una, tuwa na sa mga butang. Muto na hitabo ni King Solomon. Si David, iyang amahan, malipaingon sa Psalms 122 verse 1, ingon sa Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Naagyo desire si King David nga ma-worship sa Ginoo. Pero si King Solomon, wa man na mahitabo niya. Nga naman, busy ka ayo. Kabantay ba ka? Masubrahan ka sa busy, sa kabisi. Makalimot na ka sa mga importante pong mga butang. Makalimot ka na sa pagatiman sa imong asawa. Makalimot ka na sa imong bana. Kalimot ka nga naaday kay asawa. Api nakalisod, nakalimot ka nga naaday tay obligasyon sa Ginoo. Amen? That's why ingon ni King Solomon, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. When we remember the Lord, when we keep His commandments, when we keep His words, mga kaigsunan, you look at verse number 2. The blessing is found in verse number 2. Ingon sa Biblia, for length of days, and long life, and peace, shall thee add to thee. Sumaw ng blessing, mga kaigsunan. Nga giandam sa Ginoo nato, sa diha nga kita, makanunayon, mahinumdum kaniya. Sometimes, we would rather focus our eyes on the supply than the one who gives us the supplies. Sometimes we enjoy the blessing and we forgot the blesser, mga kaigsunan. Amen? Kalimuta, mga kaigsunan, nga ang tanan nga source Ginoo. Kalimuta. Muna nga ingon sa Bible, my son, remember, forget not my law. Ayaw, yung kalimti. Muna, di kita malimot because the Word of God is our life. If you have Jesus Christ in your hearts today, you need to remember that the Word of God is our lives. Wanay lain, mga kaigsun. That's why ingon ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Maunang ginabuhi sa Kristohanon, mga kaigsunan. And the question is, how important is the Word of God to you? Amen? How important is the commandments of the Lord to you? Think about that. Kung naatay gitawag nga pagpakabana, mga kaigsunan, tagaan ginatog importansya ang pulong sa Ginoo.
Hindi kita malimot, mga kaigsunan. Amen? Because, una sa tanan, our salvation depends on the Word of God. Without the Word of God, we will never know Jesus. Our salvation, first of all, depends on the Word of God. Muna yung ni Jesus, di yun ka mabuhi sa tinapay lamang. Kanang bread niya, apil na diyang litson, apil na diyang kalderitas, apil na diyang tinula, apil na diyang saang, apil na diyang lambay. Lami kayo, Brad, pero di kayo lagi ko, Brad, ha? Wagi ko magpatintala na dito sa pandanon mga igsuon. Pirting tambuka. Kay dito, kung man, bagong kuha agad. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pulong sa Ginoo, diya ka mabuhi. Our life is not only depends on the word of, our salvation is not only depends on the Word of God, also our life, our success depends on the Word of God. And the real success, mga kaigsunan, dili ka nang imong nakabot diri sa kalibutan. Success na siya, pero in the sight of the Lord, dili na siya gitawag nga good success. Gusto ta good success, naa sa Joshua 1:8. Diyan na ito makita ang good success. What was the Bible says? Ingon sa Bible, Joshua 1:8, this book of the law, the Word of God. Katong giingon ni King Solomon, my son, forget not my law, the Word of God. Remember His words. Keep His words. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way, what? Prosperous. He will make your way prosperous. And then thou shalt have good success. Spiritual success. Amen. Sumuon yung gipasabot diri ni Jesus Christ, kaya ingon na siya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mabibitaw na nga atog yung seryosohon ng atog pagpangalagad sa Ginoo. When you serve the Lord, you need to fix your eyes on Jesus. Nga naman, daghang kayong mga disturbo man, daghang kayong nagsamok. Daghang kayong mahimong hindrances. Self is the one hindering us. Remember that, amen? Usay mo babag, narapod sa itong kagulingon. Self is the one hindering us. Kaya kining ato ang flesh, tapulan magyud eh. Amen? Blessing kaayo nga, wagi ka matapuli pagsimba. Amen? Na kay kadasig sa pagsimba. Diba? Pero kung sa unod lang, tapulan ka ini. Self does not want to read the Bible. Self does not want to give the part of the Lord. Self does not want to pray. Pero kung ikaw saturated with the Word of God, doon ay kalahian sa imong kinabuhi. Amen? Muna, every time we come to church, siguraduha ba yun nga nang-ari ka sa simbahan not to see someone, but to look on the Word of God. Pulong sa Ginoo mo. Sa atong focus na sa Dios, wala sa tao. Wala sa tao, kaya kung mutanaw tas tao, discourage ta. Tumba ta. Dili ta kapadayon, mga kaigsunan. In Proverbs chapter 3, verse 1, diharan ko napita, wala ko'y outline ng gihimo, mga kaigsunan. Ako rin nang i-expound. In Proverbs chapter 3, verse 1, when King Solomon said, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments, it speak about knowing God. When the Bible says, my son, forget not my law, it speak about knowing Him. Amen? When the Bible says, keep my commandments, it means, dili ingon imong gitaguan, but you are doing it. Buhato na to. Ikinabuhi, mga kaigsunan. Ikinabuhi gid siya. Okay? It is knowing Christ first.
It is knowing Christ first, mga kaigsunan. You will never go to heaven without knowing Christ. Are you listening? You will never be saved, mga kaigsunan, without knowing Him. So una ginato giila ang mayong Ginoo. Amen? And we cannot keep His commandments without knowing the Lord, who God is, who He is. He is the Savior, and He is our judge. Abutang panahon, mga tubang manggitatanan sa Ginoo, mga kaigsunan. Kung nindot kayo na ang igatubang sa Ginoo, di ta mauwawan. Nga naman, mintas na pa ka sa kalibutan, nagtinarong ta sa itong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Sometimes we fail, pero bangon, amen? Hello? Dili man ta perfect. Sometimes hagsa ta, pero bangon. Bad things can become a lesson. Ayaw na lang sige, ayaw na lang pagbalik ka. Amen? Sakto na. Pamalandungin na lang ang lesson, anak. Amen? And also, you will never understand the Bible without knowing the Lord Jesus Christ. Nganong naa ka karon nagkupot sa imong Biblia, nganong naa ka karon ga worship sa Ginoo, nganong naa ka karon ga pray, ga simba, because you know who God is in your life. Kaila ka niya. He is the source of everything. You know Him personally. Not only you know Him personally, but also you know Him properly. Ang mga tao karon mas gusto nilang hibaluon nila gyud ang ilang tradisyon. But knowing Jesus Christ is not based on tradition. It is not based on religion, mga kaigsunan. Di ka kaila sa Ginoo kung kinsa siya kung tradisyon ang basihan nimo. Amen. Di ka kaila sa Ginoo kung religion ang imong basihan karon sa social media nindutay relihiyon. Amen. Tanan ga claim nga tinuod nga relihiyon, pero mga kaigsunan, ang relihiyon sa pagkatinuod na di magina makaluwas. Pero relihiyon ang ilang gibarugan. Amen. Asi lagi tinuod, kini nga church mao gi tinuod, kini nga church mao ni tinuod. Uy. Nakalimot sila nga ang church dili building, ang church tao. Amen. If you are saved and baptized, mga kaigsunan, you belong to the church of God. It is knowing Christ first in your life, mga kaigsunan. Muna importante kaayo. And mailhan nato siya through the Word of God. Wa na ilain good. Know Him as our Savior. Sa diha nga kita nakailata sa Ginoo, mga kaigsunan, what's next? Sa nahitabo? Dunay pagsunod. Amen? Amen ba? Ang tinudnanay nga nakaila sa Dios, ang tinudnanay nga nag-iya sa Dios, ang tinudnanay nga naluwas sa Dios, dunay gitawag pagsunod kaniya. Amen? The Bible says, keep my commandments. Muna gisulti sa Biblia, mga kaigsunan. There will be an obedience hearts. Mangintitsable ka, magsunod kaniya, mga kaigsunan, sa pagpangalagad. Muna resulta, mga kaigsunan. And God is blessing you with long life. If you look at verse 2, the Bible says, length of days and long life and peace shall they add to thee. Kana biya, di na mapalit na to. Dili na to na mabayran, mga kaya. Watay kabayad, ano eh. Di ba? Mauna bitaw sa kinabuhi na to, labi na magpadung na kag senyor. Digid kalikayan, naagitay mga gipamati na sa lawas. Karon pa ganing wala pa takaabo sa senyor, Brother Boy, daghan na tagipamati. Unsa pa kag mula po nagkag 60. Di ba? Kanang giingon sa gobyerno nga gidading mo 100 years, takad po kag 100,000. Kung imo nang sabton, di ganahan ang gobyerno mo hatag. Pero man, pilat. Out of 100 guro, may nilang naiusa nga makaabot og 100 years. Nakabantay mo mo? Di ba? Dapat na ikabot og 80. O 60 ba? 60. Taga-alag 60,000.
Di ba no? Mo na insakto para ma-enjoy pa niya. 100 years, hindi ka kakakita. Kanya, sa pa ba? Palitan naman ng litson, hindi naman nakakadot. Ang mabulahan na mga apo. Di na niya ma-enjoy ang 100,000. O, edad ni mong 70. O, 70,000. Mo na nindot. Murag gihimuan nag-bill ni Congressman Abante. Nga iyang ipainana. Edad kag 90 o 90,000. Ya, 100 man. Tanaw ko sa inyo mga naong, abot lang, mag-abot mo 100. Apil na ko. Nara sa kamot sa Ginoo mga igsoon, amen? Okay? Sa diyang nagkaidaran ta, di ginto di kalilong na anag yung mga pamation sa lawas, na mga maintenance. Nagdad kag 30, nagdad kag 40, perfume pa ng imong dalon. Pero pag abot nimo mga 50 kapin, manimaon ng haplas, oy. Dili na perfume ang humot, Brother Bernabe, haplas na, katong holy oil. Ganahan mo holy oil, si Brother Bernabe, muna yung negosyo niya. Usa sa iyang mga negosyo, holy oil. Napa, Brad? Napa kay stocks? Hurot na? Mag-order tagbalik? Tagbo mig dispose ato kay gitagaan mig tag 250 ka bottle. 500 nya gitunga man mi. Kulo kumidya ra ba gito gitinuod man sa tagiya. Kumidya ra gito nga mua, di ba, Brad? Oh. Nganong ni Inter, no? Okay? Length of days and long life. Di na nagpasabot nga, di gyapon ka masakit. We will get sick. Amen? Abot gyapon nato. We will still in pain. Ana? Pero salamat na grasya ang Ginoo. Diba? Na grasya ang Ginoo. Gasustain na to ba? Oh. So, kamong mga anak, kung buhi pang imuhang amahan, senior na, that's the time nga, kamoy mo atiman. Atimanon ninyo mga anak. And then, if you look at Proverbs chapter 3, verse 14, dili ta mag-guol mga kaigsunan, nga moabot yod sa punto nga ang atong lawas na mga sakit, and not only that, napoy disiplina sa Ginoo. Kay mga anak man ta sa Ginoo. Amen? And when you have problems regarding sa imong health, ayaw gi-blame ang Ginoo. Don't blame God, mga kaigsunan. Okay? Ingon sa Bible sa verse 11. Unahan sa verse 11. Proverbs 3 verse 11. What was the Bible says? Ingon sa balang kasulatan, my son. Kabantay mo? Proverbs 3:1, my son. Dire, verse 11, my son, despise not the chastening of the Lord. Damor kita nga kaidaran, damor po ang Ginoo gahatag kanatong mga disiplina. Damor po ang Ginoo ga disiplina nato, damor ang Ginoo ga chastise nato mga kung tiwason to sa pagbasa ingon sa Bible, neither be weary of his correction. Neither be weary of his correction. Kinahanglan ta magpatudlo ta, magpabadlong ta. Nga naman, verse 12, for whom the Lord loveth, He corrected. Amen? Diba? Duha lang ka account sa Biblia nga gisgutan dira about ang Ginoo naghigugma. Kini usa ni, for whom the Lord loveth, He corrected. Unsa may ikaduha? God loveth a cheerful what? Giver. Duha lang. For whom the Lord loveth, He corrected. Mauna nga ang mga pagtudlo sa Ginoo, mga pagbadlong sa Ginoo, mga pagdisiplina sa Ginoo, ato nang dawaton. Dili ta mo reklamo ana. Kaya ang Ginoo na ay tumong ana mga kaigsunan, na ay gustong mensahe nga ipaabot ang Ginoo sa tong kinabuhi. So we need to put in our minds that kanabitong ang correction sa Ginoo, it should be our delight. Di kay risita reklamo. Nag-faithful man ko ni mo Lord, ganong naabot man ako ni nga klaseng kasakit. Kana ba? Negative na ka.
Nangalagad man ko nimo Lord, dugay ng panahon ko nga nangalagad nimo, nya nganong wa pa man nimo tubagan ning akong mga desire. Oh, di man kitay magbuot. Amen. Ha? Na may mas labaw na to ang magagahom mo ay magbuot sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, kung atong i-treasure ang mga pag-correct sa Ginoo sa atong kinabuhi, that is wisdom in verse 13. If you look at verse 13, tanawa sa verse 13. What was the Bible says in verse 13? Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Okay? Wisdom. Okay? Nganong nakaari ka sa simbahan, that is wisdom. Every time you read your Bible, that is wisdom. Every time you go to the Lord in prayer, that is wisdom. Oh. Wisdom that comes from above. Dili wisdom nga gihatag sa kalibutan, gikan sa kalibutan, kung dili kaalam nga langit nun, mga kaigsoon. That's why gi-encourage ta sa verse 13 to cherish wisdom. To cherish correction. Amen? Ato na taga-anog pagtagad, dawaton ta na, mahalon ta na mga inanang mga butang kay nga naman. If you look at verse 16, naa diha ang blessing na po sa verse 16. Verse 16, the Bible says, mga kaigsunan, length of days in his right hand, and in her left hand, riches and honor. Una, mga kaigsunan. So, ato gigtagaag pagtagad ang pagkamahinungdanon gayod sa paghinumdum sa pulong sa Ginoo. My son, forget not. Lisod ba ining malimtanon tano? Di ba? Ang taong limtanon, lisod kaayo. Kalimot siya nga nadi si trabaho. Kalimot siya nga nadi si pamilya. Kalimot siya nga nadi si utang. Kalimot siya nga to remember Him. Lisod kay malimtan na itong Ginoo. Unsa ka kung ang Ginoo may malimot na to? Malimot siya sa pag ablis imong ilong para magaginhawa ka sa libre ng hangin. Sao na lang. Di ba? Ha? Kana nga mga butang libre na gihatag sa Ginoo. Kaya kung ipabayad pa ta sa hangin, 9 meter ang hangin, basig mag-dilid-dilid butag bayad. Putlan. Di ba no? Try to imagine mga kaigsunan ang libreng gihatag sa Ginoo na to, hangin. Kung mo palit tag tangke, mingon ka nga, dato ko, makapalit ko, palit ang tangke karon sa una, 800 na, karon 1,000 na. Kaya pila lang naka-hours imong gamiton. Ang imuhang 10,000, dali ra mahurot. Nyagwa na kay ikapalit, bugto, ginhawa. Pero ang libre nga hangin sa Ginoo, tanan-tanan ka benefits, amen? Kina-enjoy na to ang hangin. Di ba? Papitan na kung sipunon ka, maningkamot ka nga dili kay ang makababag na sa nindot ka pag ginhawa, haruhay nga pag ginhawa kung naay nagkasagabal sa imong ilong. Oh. Di ba? Pasalamat ang Ginoo sa hangin. Pasalamat ibo ang Ginoo sa ilong nimo, amen? Amen. Lisod man nga hangin lang niya way ilong. Tanan-tanan mangita ilong. Ay kaya naman, we are created in the image of God, amen? Hello? Sagdi lang ang atong ilong usahay da ginuton kaayo. Importante nga doon ay ilong. Muna nga 2 Sundays ago natay mga Amerikano diri nga gasimba. Tagas kis lag ilong, tanaw kan nila maibog ka ba? Makaanak kang inaanda kang ilong no. Ilisod po kay gamay kang taon yang imong ilong taas po kayo. Mura kag Pinocchio ato. So kanang atong ilong ingon pa sa Bible, we are fearfully and wonderfully made. Buti pa sabot, wala masipyat ang Ginoo og design sa imong dagway. Amen ba? Amen? Wa siya masipyat. Kay lisod mo na kayo, dako kang ilong, taas kang ilong, siga po imong mata. Oh. Di ba? Unta, cute ang akong mata, kaya sobrahan na po ni kasiga. Unta, murag may pagkasingkit ba? May pili ka, singkit imong mata, taas kang ilong, taas po kagdunggan. Murag kag rabbit ato. Wala jud masipyat ang Ginoo sa pagbuhat nato.
Mao na sa mga binuhat sa Ginoo, di datoy angay ikumparar pod ang atong lagway sa usa ka tawo. Because we are unique, created by the Lord. I-enjoy lang nato ang kinabuhi nato, amen? Mo na ang tao, diskontento kaayo, mo na ang uban, magpausab sa ilang dagway, muadto og Thailand, kay barato kayong Thailand, magpataas sa ilong. Di ba? Magpaputi sa panit, kada ato sa Korea, paputi sa panit. Di ba? Kanang mga Koreano, nganong Korean, mga puti kayo na sila, mga gwapo, usab na mang naong anak. Na mas lay kwarta. Usab na. Muna nga, ikaw ay gigusbay mong naong. Brother Eugene, enjoy din itong dagway, Brad. Amen? Ha? Agree mong ka? Agira ta diri sa kalibutan, amen? Sumasa kanta ka ganiya, in the land. We will never grow old. Asa mo na? Sa langit. Diri sa kalibutan, mo grow old tao eh. Grow old. Pagkaidaran ta. Sa una, cute pa kaita. Karon wa na. Di ba? Try to imagine ang imong dagway. Kung ikaw 40 years ka na, 50 years ka na. Try to imagine 30 years ago kung unsa imong dagway. Di kitingali ka kalimot. Brother Bernabino. Brother Bernabino, 35 ka bukuyab. Sa unbeliever pa siya. 35, 32. 49? Enjoy kay mi atong couples night. Kay tug-anay man, tug-anay. Di lagi masakpan lagi. Kanong 35 rin mong itugan, 49 man di ay. Mga igsoon, salamat nga dunay Ginoo nga atong gihinumduman kanunay. Ayaw gyud og kalimti ang Ginoo kay siya ang source sa tanan. Siya ang atong gitawag nga mananabang, siya ang atong dalangpanan, He is worthy, mga kaigsoon, nga atong tugyanan sa tanan. Amen? Kung gusto ta nga tagaan ta sa Ginoo long life, tagaan ta sa Ginoo og length of days, then ayaw gyud kalimot sa atong obligasyon sa Ginoo. Keep His word. Serve Him faithfully. Amen? Paggamit ta sa Ginoo. Paggamit ta sa Ginoo. Kaya kung di ta mapagamit sa Ginoo, kalibutan mo gamit. Di ba? Atong i-invest ang ato ang nahabilin nga panahon diri para sa mga langitong butang. Muna pinakanindot jud nga pangunahuna sa kakristohanon. Naata diri, matiman na ato pamilya, makatrabaho ta, and then balance ta, mo invest tag mga spiritual things. Karon pa lang, gi-encourage ta mo, i-appeal sa iyong prayer, we will start a new work. Amen? Na yung mga kalag diha. Start a new work. Pandanon Bible Baptist Mission. Kapong ang ngalan ba no? O may Bible Baptist ito. Na dito'y 70 Baptist. Na dito'y Living Word. Na dito'y Saksi ni Jehovah. Ano pa? Assemblies of God. Before sa pandemic, dito ka no? Sa tuwiga to, 2012, nag-start the work dito sa Pandanon. Nani mga tao, nakabaptize sila, matod pa ni Brother Bernabe. Attendance sila, mga 100 kabuk attendance. Pero nahunong. So ang mga tao nga nagtigatin nila, tuwa na sa Born Again, tuwa na sa 70 Baptist, tuwa sa Living Word, nabalhin na. Pirtig yung gamaya sa isla, pero nagkakitao mga igsoon. Yan na ay potential si Brother Bernabe, kay maayo ang testimonya niya dito. Tanang tao, kurog niya good. Respetado siya kapag tao dito. So Brad, mag-pray ta, mag-set ang schedule, di na to huwato ng December, Brad. Ato ta dito, mag-Bible study ta. Brother,
Sakto na yung mga ibuhat nga naman nam come forward. Sakto na. Amen? I-pray ninyo ha, na ako'y gisiran, anak. One of my new friend. Ingo, brother, please include in your prayer. Lord willing, we will start in new work. Oh, really? Okay, we will pray for that. What's your need? Ingo, brad, ang among immediate need is pambot. Pambot. Dili itong sakayan nga bugsay-bugsay. Kaya dugi kita mabutan ng bugsay-bugsay. Dugi kita mabutan na. Pambot. Sige, we will pray for that. Oh. Nani nag-pray, amen? Huwag man ta mo salig niya, salig mo ta sa Ginoo, pero ang Ginoo, gagamit pinagtao ang Ginoo, amen? Ara, at siya nakahibaw, amen? Ipahibalo na to sa Ginoo, God uses His people. So, dira palang andaan, maingon na to ang murag, mga signs na ba? Mga signs. Mga signs. Yan, na po, amat-amat nag-forward. Mga signs, ato man i-consider ng mga signs. Mga simptomas ba? Kung sasakit pa, mga simptomas. Amen? Wata kay balugi sa ibutang diha. Sa Ginoo, mga kaigsunan. Keep His words. Amen? So when we keep His words, it involves missions. Di ba? So, mga igsoon. Lastly, I am so thankful sa atong mga senior citizen. Kani sila si Nanay Gador, ay ang mga igsoon, mga senior man ni sila. Every time na nasa church, makakita ako sa isulod. Isulod nila sa pultahan, padong diri, lipay ko. Lipay ko makakita ani nila mga kaigsunan. Yan, kamo mga lig-unog tuhod. Labi na mga young people, di mo makuan, di mo makonbiktar, aning kamot, nga makabot og church. Mo ni mga example sa mga kaigsunan nga bisan sa ilang edad, dili na himong hadlang ang pagduol sa church. Aron nga makasimba, aron maka-fellowship, mga igsoon. Kaya naman, tungod kay gituman na ito ang gingon sa Biblia, my son, forget not my law. But let thine heart keep my commandments. Ikinabuhi na itong pulong sa Ginoo. Salamat sa mga senior citizen. I'm praying sa atong mga senior, Ginoo muhatag pa nila daghang pa mga tinuig. Karon pa lang nga daan, you need to realize that God is blessing you with long life. Pila edad mo Nanay Gador? 76. So, idaran pa siya ni tatay. Agravante. 76. Can you imagine? Paning kamot nga abot sa simbahan. You know why? Because there is joy in serving the Lord. There is blessing in serving the Lord. Gusto tag blessing sa kinabuhi, gusto ka ma-enjoy na may Christian life, be faithful. Be faithful in serving Him. Be faithful in giving. Be faithful in our prayer. Ana. Muna yung mga tinubdan sa panalangin mga kaigsunan. Nag-invest sa ginana ng mga pagtanom. Good seed ang tawag ana. Good seeds. Tanom lang ta, tanom. Tanom. One day you will enjoy the blessing. One day, your faithfulness will be rewarded by the Lord. Tanom ta sa pandanon, tanawa. Time will come. Ato ta dito. Amen? Daghan ang mga nag-ato dito. Last time, 23 ta ka, buok. 23. First journey na mo sa pandanon, 23 mi ka buok. Grabe jud. And second, murag 14. 14. Brother Bernabe, mag-set kag schedule. Madto ka dito, kuyog ko. Bible study ta. Bilhin sa nang uban. Basta siguro lang kog dala. Alright? Bible study ta. I remember dagang kitig lingkuranan sa taas.
That's the way, amen? That's the way to start a work. Sugod sa Pilmiro, sugod sa uno, mga igsoon. Who knows, maybe 3 years from now, 2 years from now, kitang tanan mo adto dito kay mag-celebrate og anniversary. Grabe ra mo pagkaog lambay ni. Oh, tinuod na. Last time nga dito mig paandaman mig na po ka kilong lambay tambok kay tanan. 15 ka kilong isda, 4 ka kilong nukos. Memorize na ko na. Ako man nagitimanan. Oh. Pero gasmile lagi sa gihapon, malipayon kay ba? Tanaw na ko kwenta na ko to kamal sa kilo. Ang lambay ko 350 ko ang kilo. 350. Ang isda butang talang abi 160 ang kilo. Sobra pa. 250 ang kilo. Oh, pero balik wala ra. Yan ang tatak negosyante, brother boy. Pero abi mo, the more you give, the more you receive. Hindi gina mawala na nga prinsipyo sa Biblia. Bible principle na eh. The more you give, the more you receive. The less you give, the less you receive. No give. Don't expect na may madawat ka. Because we believe the principle of giving. Unsa man siya, sowing and reaping. Ana ra gyud. So tanom taron og pagsunod sa Ginoo, tanom ta og paghinumdom sa iyang pulong, di ka malimot niya. Kanunay kang mainumdum sa Ginoo. Amen. That's our message for today. I hope natin mga spiritual blessings na nakuha sa pulong sa Ginoo. Let's pray. Lord God,